Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Kaya mo bang bitawan o kalimutan ang iyong sarili? Meron akong ikukwento sa iyo. Taong 1992, ako ay nasa Hong Kong na bilang isang OFW. At doon ako ay nagsimulang maglingkod sa pamayanan sa mga kababayan nating OFW sa simbahan. At nakilala ko dito ang isang matanda na. At ang isa sa mga kapuna-puna sa kanya na nainganyo akong lapitan siya at panoorin siya ay yung palagi siyang nakangiti. Linggo-linggo nakita ko siya nakangiti. Kaya minsan tinanong ko siya, sabi ko, "Nay, wala ba kayong problema? Bakit lagi kayong nakangiti?" Sabi niya, "Anak, marami akong problema. Pero ito ang mga nagpapangiti sa akin." Ganun ba? Paano? Anong nangyari? Anong balita? Siyempre ako ay may pagkatismoso pa noon. Sabi niya, nung ako ay kakakasal pa lang, ako ay nakapag-asawa ng isang pulis. At habang ako ay may asawa na, ako ay naglilingkod pa rin sa simbahan. Active ako sa simbahan, sabi niya. Kaya lang itong asawa ko ay nakabuntis sa labas. Sabi niya, dahil walang mag-alaga sa bata, mahirap lang sila, inuwi ng asawa ko yung bata. At inako ko yung bata na lang na parang ako yung nanay niya. Inangkin ko yung bata na parang anak ko. Kaya minahal ko ito at sinimulang alagaan. Pagkalipas ng isang taon, ay nakabuntis na naman yung aking asawa. At inuwi na naman. Kaya sabi ko, kailangang dahil sa hirap namin ng buhay, nagdesisyon ako na mag-abroad, pumunta dito sa Hong Kong. Batang-bata pa ako noon. Bilang isang domestic helper, sabi niya. Para matustusan ko yung aking 2 anak. At habang siya ay nasa abroad, nakabuntis na naman yung asawa niyang pulis. 2. At inuwi na naman. At sinuporta na naman niya. So 4 na silang mga bata na pinapalaki ni nanay. Kaya sabi niya, kaya ako nakangiti ngayon ay natanggap ko na ang mga batang yon ay pinagkatiwala sa akin ng Diyos. Kahit mahirap, kahit ako'y nahirapan, ay ako'y inilalapit ko na lang sa Diyos. Sinusuko ko na lang sa Diyos. At nakita ko habang siya ay may ganong sitwasyon, walang tigil siya sa pagsunod sa Diyos. Walang tigil siya sa paglilingkod sa Diyos. Dito, kapatid, ay nakita ko kung ano yung ebanghelyo ngayon. Naalala ko siya kasi yung ebanghelyo ngayon ay sabi ng Diyos, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay kalimutan niya ang kanyang sarili. Kinalimutan ni nanay ang kanyang sarili. Tinanggap niya yung mga bata. Pinatawad niya yung kanyang asawa. At hindi kalaunan namatay yung kanyang asawa. Pero siya na lang yung nag-alaga sa mga bata. Alam niyo nangyari. Ngayon ay lahat sila ay graduate na. May kanya-kanyang pamilya, may kanya-kanyang magandang trabaho. At mahal na mahal siya ng kanyang mga anak. Dito natin makita na pag kinalimutan mo ang iyong sarili at ipinagkatiwala sa Diyos, hindi ka iiwanan ng Diyos. Sasamahan ka ng Diyos. Tama yung sabi niya sa ebanghelyo ngayon na kalimutan mo ang iyong sarili kung gusto mong sumunod sa akin. Buhatin mo ang iyong krus. Binuhat niya yung kanyang krus. Yung iniatang ng Diyos na alagaan yung 4 na bata. Biruin mo. At sumunod sa akin. At sumunod sa akin. Kaya nga, sabi nga ng Diyos, aanhin mo ang maging iyo ang mundo, maging iyo ang iyong yaman, maging iyo ang iyong katanyagan, maging iyo ang iyong kapangyarihan kung wala naman ang Diyos sa mga iyon. Kaya importante sa ebanghelyo ngayon pinapaalala ng Diyos yung hangarin natin sa puso. Sino ba ang mas mahalaga sa iyo? Ang Diyos ba? Ang sarili mo ba? Ang kayamanan, ang mundo ba? Kapatid, ito ang
tanong ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon. At ang hamon niya sa atin ay unahin siya lagi. Dahil pag inuuna natin lagi siya, siguradong kasama natin siya. At anumang pagsubok na dumating sa buhay natin, ngingitian lang natin. Kung nakakangiti ka sa mga problema mo ngayon, ibig sabihin kasama mo ang Diyos. Kung meron kang kapayapaan at kagalakan sa iyong puso kahit may mga pagsubok ka, ibig sabihin kasama mo ang Diyos. At kung hindi mo naranasan ito, suko mo sa Diyos. Sabihin mo sa Diyos, tawagin mo ang Diyos. At siguradong sasamahan ka ng Diyos. Kapatid, ano mang problema natin, ano man ang mga pinagdadaanan natin sa buhay, dalhin natin ito na krus natin. At wag ibahala. Kasasamahan tayo ng Diyos. Sasamahan ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, kapatid, at mahal ako ng Diyos. Kaya pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang paalala ngayon. Kung nagustuhan po natin ang ating refleksyon sa araw na ito, ay bahagi natin sa social media. Punuin natin ng good news ang social media. Gawin nating viral ang salita ng Diyos. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless. God is good.